Mamaya na siguro. Bye-bye. Sir, nandito na po mga ka-meeting ninyo. Okay. Padala tayo merienda dito. Sige po. Sir, pasok na po. Archie! Welcome. Magandang araw po. Upo kayo, upo kayo. Magandang araw po. Sir, kagaya nga ng sinabi ko, dadaling ko mga kasosyo ko dito. Si Remy at si Mark. Sir Al. Mark, magandang araw po. Sir, salamat po ha. Kayo na magiging susi ng kaginawa namin. Naku, kaya kami public servant. Sir Al, ano po ba mga kailangan namin dalhin? Simple lang. Eto. Fill out the forms lang tayo. Tapos, kahit anong dokumento ng land identity. Tapos, proof of claim of ownership. Siyempre, certified true copy of approved survey plan or cadastral map. Tapos yung ano na rin, yung kopya ng technical description. Ay sir, kompleto na kami niyan. Di okay. Pero ang pinaka-importante ay yung ating deposito. Kasi para mapabilis ang kilos ng main office. Alam nyo naman sa Maynila. Ay, yes, sir. Napaghandaan na rin mo namin. Kung gano'n na di pirmahan nyo na ito at madala nyo na sa Senro. Agad-agad. Yan ang first step. Merienda muna kayo ha. Sige ba, sir? Medyo excited kami para dito. Sir, mag-a-apply po para sa free patent. Good morning, sir. Kumpleto na po ba? Opo. Ito na po. Kumpleto na po yan. Ang free patent application ay ang paraan upang mapasa inyo ang isang bakanteng lot. Para pumapasa inyo ito, dapat po ay maipasa ang mga sumusunod na papeles sa Senro o City Environment and Natural Resource Office sa mga munisipalidad o lungsod. Doon ay kailangang maisumite ang mga sumusunod. Duly accomplished free patent application with prescribed forms. Any document showing identity of land, proof of claims of ownership, certified true copy of approved survey plan or cadastral map, copy of technical description, certification from the regional trial court concerned that there is no pending land registration case involving the parcel being applied for, certification that the land is A and D,
certification of status of land from LRA if the municipality is under cadastral proceedings or if there is an old survey for private and regional survey, and documentary status. At bayaran lamang ang application fee na 50 pesos sa cashier ng Senro. Magsisimula na po ang proseso sa pagsasaayos ng inyong application. So, next week na yun, ha? Kailangan natin ng down payment sa hotel bago tayo sumakay ng eroplano. Tapos, kailangan natin bayaran yung credit card. Kasi na-max out ko na yun sa pay tickets. Honey? Honey, Ay, sorry. narinig mo ba yung mga sinabi ko? Oo, kakausapin ko na. Ako, kaya yung sabi ko, kailangan mo na talagang bakasyon na to para maiba naman yung disposition mo. Sana nga. Tapos, kailangan mo talaga ng excitement para mabuhay naman tong dugo mo, honey. Oo, magbabakasyon tayo. Pero pumasok ka na. Baka sa akin pa magalit yung boss mo. Honey? O sige. Saan ko yun, ha? Hello? Sir Archie! O, kumusta na? Sir, nakapagpasa na po kami sa Senro. Ay, mainam naman at napasa nyo na ang dokumento sa Senro. O ngayon, kailangan na natin ng pampadulas dun sa main office. Kasi i-cross-reference nila yan sa lahat ng Senro sa buong bansa. Ay, kasi baka biglang may mag-claim. Oo, yung padulas na yan, yan ang magiging susi natin para mabilis ang pag-follow up natin sa main office at mabura yung claim. So, hahatiin natin ang deposito sa officers of the day, sa direktor sa Manila, at sa mga clerks. Siyempre, may mga boss din sila. Ako, wala na akong makukuha dyan. Kababayan ko kayo eh. Tulong ko na yan. Sir, handa na po yun. Maraming salamat po talaga. Aba, ayos yan. Bali, babiyahe ako ng Manila next week. Pwede niyo nang ipadala sa akin yan bago ko lumipad. Sige po sir. Salamat po ulit. Karel! Sir, yes po, ano po yun? Asa na ba yung filed leave form ko? Eh, excited na ako magbakasyon sa Thailand. Okay na ba sa iyo ang sampalok para pasalubong? Naiintindihan niyo ba mga pare? Pasok lang po ako. Awan ka ng Diyos. Hello po. Oo, Diyos. Bakon mo. Ingat sa biyahe mo, ha? Ingat. Ako din naman nagpapaluwal. Pare, napag-usapan na natin to. Tingnan niyo mga pare, ha? Sala ko, opisina ko, warehouse ko, lahat na nandito. Tapos kaming anim nagsisiksikan sa taas. Di ba? Magka-college yung mga anak ko, pare. Mahirap magpa-college. Tiyak, bibiyahe sila sa Maynila. Dahil nasa Maynila, ang magagandang colleges. Ayoko ng ganitong buhay para sa mga anak ko, pare. Tingnan nyo, ha. May negosyo nga tayo. Pero isang kahig santuka pa rin tayo. Di ba? May heart condition pa yung anak ko, pare. Yung bunso ko. Pagod na ako maging mahirap. Pagod na ako, pare. Ayoko na maging mahirap. Pare, kalma lang. Baka takihin sa puso, hindi tayo mahirap. Nagkukulang lang talaga. Kaya nga dapat makuha na natin yung lupa. Ano bang sabi ni Sir? Tama yung tansya ko na 3 milyon. 3 milyon? Pero tingin ko hindi mauubos yun. Diskwento din. Kaya mga pare, laban na natin to. Okay? Bukas, ayusin na natin to. Tama-tama. Pa-Maynila si Sir Al. Hello, pare. Ako na dadaan sa'yo dyan, tapos ako na mag-aatid kay paring Archie, ha? Sige pare, wala problema. Thank you. Sige. Bye-bye.
Ito pare, kompleto na to. Sige, pre. Nandiyan lahat yung mga kailangan niya, ano. Yung nasasabi sa atin ni Archie. Okay? Okay, pre. Pero bala kay Archie, ha? Okay, pre. Pare. Sige, pre. Hello, Chi. Papunta din dyan si Remy. Oh, dala niya na yung para sa aming dalawa. Salamat, pare. Konti na lang. Okay, sige pare. Salamat. Uy. Pare. Oh. Sige, pare, ha? Oo. Oh, galing ako dun kay pare mo, pare. Oh, ikaw na bahala, ha? Oh, pre. Oh, pare, paano? Ano na ako, pre? Wala. Ingat, ingat, ingat. Hello, sir. Bukas po sa Tumbler Airport. Ipapadala ko po doon sa driver namin si Pahid yung envelope. Nakalagay na po doon yung napag-usapan natin. Sir, para lang po may maipakita ko sa dalawang kasama ko, pakipirma na lang po yung voucher na dala ni Pahid sa halagang 500,000 pesos. Salamat po talaga, sir. Sige po. Tawagan natin siya. Hello. Hello, Sir Al. Hello, sir. Kumusta po? Nandito kami tatlo ngayon. Naka-loudspeaker po kayo. Sir, kumusta? Oh. Kumusta kayo? Nasa main office na po yung papel natin na katatawag ko lang at pinoproseso na nila. Alam nyo ba? Excited sila nung nakita yung padulas. Parang nakita agad nila sa bundok ng files yung folder ninyo. Sabi nila, kapag walang padulas, aabutin ng 1 o 2 taon ang galaw ng isang papel. Tayo, 2 hanggang 3 buwan lang, may resulta na. Archie, resulta ha, hindi update. Yun, oh! Kaya, antay-antay lang tayo mga bossing ha. Sige, sir. Sige, sir. Sir, okay lang yun. O sige, kasi pasensya na kayo, katabi ko si Mrs. Si sir talaga pilyo rin, no? Sige, sir, pahinga ka na. Salamat, salamat. O sige, okay, bye-bye. Sige, sir. Sige, sir. Salamat. Bye-bye. Ayos. Tingin nyo, okay ba? Okay, di ba? Oh, kita nyo naman yung sinabi, di ba? Sir, may iba nga ako. Kumusta po ang application namin? Ayun na nga. Ito na yung mga clearance ng claims. Di ba kayo lang ang may claim sa lupa? May sumulpot ng ibang claim. Ang susunod dito, magpapapirma pa. Yun ang dahilan ng tawag ko kay Archie na kailangan na ng ayuda para mapabilis ang approval at mabura yung ibang claims. Sir, naihanda na po namin yan. Kaya, nandito tayo sa masarap na hain ng kumari ko. Tama. Pare, pakiabot mo nga yan. Mario.
Ito na yan, oh. Ayan, oh. 1,000,000 yan. Oh, ito, ayos na. Sige. Oh, kaya na. Oh, kumain muna kayo. Sige na. Sir. Hello, sir. Hello. Kamusta na po? Oh, naunahan mo lang ako ng tawag. Katatawag ko lang dun sa records office sa Meng. Papadala na sa atin dito. Kasi susunod na siyang pipirmahan. Hello? Sir Al, ano na po balita? Alam mo kasi, Mar, may sakit yung pipirma ng permit. Nasa ibabaw na nga ng table niya eh. Full signature na. Tatawag na lang ako uli. Tapos baka next Tuesday, maihatid ko na sa inyo. Wala kasi akong control doon sa main office. Pasensya ka na, ha? Tao po. Tao po. Ano po yun? Ay, Neng, andyan ba si Sir Al? Ay, wala po si Sir. May biyahe po papunta sa governor's office. Baka po sa weekend po uuwi na siya. Ah, ganun ba? Okay, sige. Di bale, babalik na lang ako. Salamat, ha? Sige po. Miss Kirel. Ay, Sir? Akit po. Sir Al. Ay, wala po kasi si Sir dito. Namatay po yung biyanan niya. Baka next week pa po, babalik dito sa office. Anong sabi sa City Hall? Nakita nila, kaso umalis agad. Kaya pagdating ko dun, wala na. Ako naman, hindi ako umabot. Napagsaraduhan ako ng pinto. Closed door meeting daw. Inantay ko matapos. Hindi lumabas. O pare, mukhang delikado to ah. Naman pare. Sinasabi ko eh. Mga sir. Sir, mukhang may bago na naman kayong van ah. Ito. Sa misis ko to. Sir, nasa na po yung free patent papers namin? Kukunin ko na sa Maynila bukas. Lilipad na nga ako mamaya eh. Nahiya na kasi ako sa inyo eh. Sir, ang tagal na ho namin narinig yung paliwanag na yan. Magsabi naman ho kayo ng totoo. Mga sir, huwag niyo naman akong pagbintangan. Nag-e-effort naman ako dito eh. Niwala nga ito sa job description ko. Kayo na nga itong tinutulungan ko. Ako pa ba'y mapapasama? Sir naman, kung kayo din naman na nasa disposisyon namin, magtatanong din po kayo, di po ba? Aba hindi. Pagkakatiwalaan ko yung taong kausap ko, bibigyan ko ng mahabang panahon at saka pasensya. Niloloko mo na kami! Mar! Ha? Mar! Para sa kinabukasan ng mga anak ko yung pera binigay ko sa'yo. Kapag bukas ng gabi, wala pa rin papeles sa kamay ko, dila mo lang ang walang latay. Tinan mo na ginagawa mo, sir. Makakalma lang, Mar. Mar. Nasaan ka hayop pa magmakita ka?
mawawala kayo, umuwi na lang kayo. Pwede gawin ko yung trabaho ko. Pasensya na ho, sir. Ay, pare. Alpozar, you've been served. Hindi ako to! Nakapost sa Facebook. Post niyo dali. Red! May 25 million na kaso! Deserve. Pera natin yun. May ganyan talagang mga tao? So wala kang narinig man lang? Sir, inutusan po ako kumuha ng merienda noon. Pagbalik ko po dito sa office, masaya naman po silang apat at nagkakamayan na. So ano alam mo sa kaso? Sabihin mo na. Wala po akong alam na negosyasyon noong araw na yon. Ang tanging alam ko lang po ay meeting po iyon sa pag-expand ng isang property. Kasi binigay po sa akin yung blankong papel. Wala po akong kinalaman, sir. Hindi na magmamaangan. Sige na, sabihin mo na. Sir, wala po talaga akong alam. Aid! Huwag ka na tumakbo! Alam mo ba kung ba't kami nandito? Hindi po. Dahil sa boss mo. Po? Bakit po? Anong nangyari noong September sa airport? Ang sabi lang po kasi sa akin ng boss ko, iabot ko yung envelope, tsaka ipareceive ko po. Kaya yun po yung ginawa ko. Eh, malay ko po ba dyan sa voucher na yan, sir? Alam niyo po, sir, na driver lang po ako. Hindi naman po ako kaheri. Tsaka, sir, may asawa't anak po ako, sir. Huwag po sana ako, sir. Maawa na po kayo. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako dun, sir. Wala po talong alam dyan, sir. Attorney, umasa kami sa tulong na ibibigay niya sa amin. Binukas-bukas na kami. Pero walang nangyari. Wala siyang konsensya. Pinagkatiwala namin kay Allah ng kabuhayan namin. Kinabukasan niya ng mga anak ko. Ang kapal na mukha niya. Attorney, gaya na sinabi ni Remy. O sa kinabukasan ng mga anak namin dun. Kayo mag-aalala. Gagawin namin ang lahat para matulungan namin kayo. Oh, salamat po. Salamat, Attorney. Salamat, Attorney. Pasok po kayo. Commercial pa po tayo. Salamat po, pare. Pare. Sige po, standby. Start po tayo in 5, 4, 3, 2, and welcome back sa DBWX Radyo Kidlat. Nandito tayo sa bahagi ng ating programa kung saan tayo ay tumutulong sa mga taong inaapi, inaabuso at niloloko. Manloko na kayo sa pag-ibig. Huwag naman sana, huwag lang manloko sa taong bayan. So, Sir Archie, ano po ba ang sumbong ninyo? Magandang araw po, ma'am. Mangyari po kasi, dumulog po kami sa opisina po ng isang government employee na nagngangalang Al. Lumapit po kami rito para magpatulong na mailipat sa pangalan namin yung mga lupa namin. Tapos pinangako niya po kami na tutulungan niya kami, mapapabilis ang proseso. Pero hiningan niya po kami ng malaking halaga ng pera. Tapos nagtagal po, yung papeles namin walang nangyari. Hindi po tumakbo, wala po kami napala hanggang sa binukas-bukas niya kami. Tapos hindi na po siya nagpakita sa amin. Dugo at pawis po namin yung pera na yon. Lumalaban po kami ng patas sa bayang to. Pero niloko niya kami. Wala kang konsensya, Al. Sir Al, si Barto, siguro naman naaalala mo pa ako. Makonsensya ka naman, soli mo na yung pera namin. Ako naman po si Remy. Isa rin po ako sa mga niloko niyan, si Al. Al, kung wala ka talagang kasalanan, kung malinis talaga yung konsensya mo, magpakita ka, harapin mo kami. Maawa ka. Para sa kinabukasan ng mga anak namin yung pera na yon. Ang awaan. Naku, Al, narinig mo yun. Hinahanap ka na ni Archie, Mar at Remy. Harapin mo sila at mag-usap kayo. Bakit mo pinagkatiwalaan si Al? Kasi naniniwala ako na may mababait pa. Dahil ako,
Ginagawa ko makakaya ko para maging mabait at tama. So kasi gayahin ako ng mga anak ko. Dahil doon lang talaga meron ako at ang kaya ko ipasa sa kanila. Tapos gito-gito kami. Tandaan mo, magkikita pa tayo. Pag nangyari yun, siguraduhin mong may sagot ka na. Alfonso, how do you please? Malinis ang konsensya ko. Mga sinungaling kayo. Kaya lalong dumudumi ang gobyerno dahil sa mga kasinungalingan ninyo. The Sandigan Bayan found Alpulsar guilty beyond reasonable doubt of the crime charge and accordingly sentenced him to suffer imprisonment of 6 years and 1 month with perpetual disqualification to hold public office. So ordered.